Mga kapatid, ang sabi po ng verse number 10. Okay? Konting review lang po. Inaral na po natin ang the parable of the marriage supper. Okay? Ito po ay merong tatlong guest. The original guest, yun po ay ang Israel. The good and bad guest, yun po ay ang Gentile world. And then the compelled guest, yun po ay ang mga tribulational saints na makakasama po yung mga pinugutan, yung mga beheaded witnesses. Welcome po, Sir Raymond Tahonera. Dito po sa parable of the marriage supper, meron pong nakapasok na wala pong wedding garment. Kaya tingnan po ninyo ang verse number 12. Ito pong taong ito ay tinawag na friend. Okay, sabi po niya sa verse number 12, "And he saith unto him, Friend," capital letter F, "how comest thou in hither not having a wedding garment?" And he was speechless. Meron pong nakapasok na walang wedding garment, na nangangahulugan po na hindi siya kasama or hindi siya kasali doon sa tatlong invited. Hindi po siya invited na guest. At ang tanong po ng hari, it speaks of God the Father. Kasi ang King's Son po ay si Jesus Christ, the King's Son, the King's Son's bride ay ang church. Yun po ay tumutukoy sa church. Okay? So, ngayon mga kapatid, mayroong nakapasok na wala pong wedding garment. Ibig sabihin, hindi po siya nakaranas ng rapture. Marami po ang mga comment dito or mga views na ito raw ay unsaved, ito raw ay Israelite. Okay, mayroon din iba nagsasabi ito ay astronaut. Pero mga kapatid, ito po ay marriage supper of the Lamb. So lahat po ng nandito ay nakapasok sa marriage supper at nakadaan po sa rapture. The parable of the Great Supper in connection to eschatology plays a great role in exposing the details of the marriage supper of the Lamb. A man called friend without wedding garment is someone who has or who had access to the throne room of the Father but had never been raptured. It means he climbs another way. Okay, ito po yung sinasabi ng Bible na climb it another way. At ito pong tinawag na friend ay tinapon sa outer darkness. Lahat po ng mga theologian ay nagsasabi na ang outer darkness is connected to weeping and gnashing of teeth. Na sinasabi po nila ito ay impyerno na may apoy. Yun po ay tama naman. Hindi po mali yun. Because ang outer darkness is a picture of hell. But I want to remind all of us tonight na sa kwento po ng rich man and Lazarus, ang impyerno mga kapatid ay meron pong tatlong bahagi. Okay? Yung nasa gitnang bahagi ay Great Gulfix. Dito po sa kabila ay ang hell with flame. Then sa kabila naman po ay Abraham's bosom. So maliwanag po yan mga kapatid na yan po ay in the heart of the earth. Kasi dyan po pumupunta ang mga Old Testament saints sa Abraham's bosom na paradise, tinawag ni Jesus Christ. Sa gitna naman, dito po nakakulong ang mga rebellious angels. Ayon po sa ayon po sa Job 1:6, meron pong nag-iisang may kakayanan na pumasok sa throne room nang hindi po dumadaan sa only way
sa only door, only truth, the Lord Jesus Christ. Sino po yon? Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Satan also came among them. Ayan po, si Satan ay meron pong access sa throne room ng Panginoon. And the Lord said unto Satan, verse 7, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth and from walking up and down in it. So napakahalaga mga kapatid ng katotohanan ito. And paano po yan magiging connected doon sa a friend without wedding garment? Ulit po, the parable of the marriage supper ay tumutukoy po yan. Ang kanyang connection sa eschatology ay ang marriage supper of the Lamb. Tandaan po natin na ang Revelation chapter 9 verse 1 to 11 ay ito po'y patungkol sa war in heaven. Okay, meron pong mangyayari on the fifth trumpet. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth. And to him was given the key of the bottomless pit. Ayan po. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as a smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by the reason of the smoke of the pit. And there came out the smoke, and there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power as a scorpion of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Ito po ay kalagitnaan ng Great Tribulation period. Kasabay po ito ng marriage supper sa taas. Kasi sa taas po ay judgment seat of Christ, tapos marriage supper. Sa baba po, sa mundo ay magkakaroon ng 7 years tribulation. So tumpak po itong ating binabasa mga kapatid. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months, and their torments was as torment of scorpion when he striketh a man. So meron pong palalabasin. At sino yung magpapalabas? Welcome po, Ma'am Alma Bulanon. Alam niyo po ba na ang magpapalabas sa mga nakakulong sa bottomless pit ay si Apollyon, si Abaddon, na tinawag po na King of the Bottomless Pit. Ayon po sa verse number 11 ng Revelation chapter 9. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue hath his name Apollyon. Welcome po, Sir Jeremy Halandoni. So tingnan nyo po mga kapatid, saan po galing ang location ng bottomless pit na yan? Yan po ay galing sa Great Gulf Fix, na siya ring bottomless pit, na siya ring outer darkness for Satan and his angels. Paano ho natin nalaman mga kapatid? Kasi sabi po sa Jude 1:6, and the angels which keep not their first estate, but left their own habitation, He hath reserved in everlasting chains. Take note the word chains, under darkness, unto the judgment of the great day. Sino po yan? Yan po ay ang mga anghel na lumaban sa Panginoon at nagrebelde at nakisiping sa mga tao. Genesis chapter 6 verse 2. At ang ginawa po ng Panginoon sa kanila, ito po kasi ang dahilan kung bakit nagkaroon ng great flood. When the sons of God came into the daughters of men,
And they saw that the daughters of men were fair to look, and they took them to themselves wives. Kaya nagkaroon po ng kasiraan ang DNA ng tao. Nagkaroon ng giants. So sila po noong araw na sila ay nagkasala, kaagad-agad po silang ikinulong sa tinawag na chain under darkness. Saan po kaya yun? Doon po sa Revelation chapter 9, galing sa bottomless pit. Tapos yung bottomless pit na yon na kung saan nakakulong ang mga angels which keep not their first estate ay tinawag po na chains under darkness. Nung araw na sila po ay kinulong. So number 1, mga kapatid, kailan tinawag ang Great Gulfex or bottomless pit na outer darkness? Kailan po? Actually, kung aaralin mo ang salita ng Diyos, nung araw pa lang ng Genesis chapter 6 verse 2 to 5, na nagkasala po ang mga anghel, ay tinawag ng outer darkness ang bottomless pit. At sino yung king doon? Sino yung kanilang hari na lumalabas at pumapasok? Okay? Si Satanas, mga kapatid. Tingnan po ninyo ang Genesis chapter 6 verse 2 to 5. Kaya doon po sa mga talagang nagtatanong at talagang nag-aaral, makikinig po muna kayo. Kasi kung hindi nyo po ito papakinggan, hindi po sa lahat ng presentation natin nababanggit natin lahat ng katotohanan sapagkat limitado po ang ating oras. At ito po, natutok dito ang ating pag-aaral dahil meron hong nagtanong. And imbis na sagutin natin sila ng pabalang, sagutin po natin ang katotohanan. Ayon po sa alam natin sa salita ng Diyos. That the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives, all which they choose. The Lord said, My spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. And there were giants in the earth in those days. And also after that, when the sons of God, ayan po, ang salarin kung bakit nagkaroon ng mga giants ay ang mga sons of God who came into the daughters of men, and they bare children. The same become mighty men, which were of old men of renown. And God saw that the wickedness, tingnan mo nyo po yung men of renown. Mga giants po yan. Okay? And God saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Diyan po, nagkaroon ng parang sobrang sakit sa damdamin ng Panginoong Diyos. At parang nagsisi siya. And sabi nga ng Bible, and it repented the Lord that he had made man on earth, and it grieved him at his heart. Yung repented po na word, ang ibig sabihin grieve. Welcome po, Ma'am D.V. Frias. So tingnan po ninyo mga kapatid ang katotohanan ito. Ang bottomless pit ay hindi mo yan pwedeng i-deny na yan po ay nasa heart of the earth. Hindi mo yan pwedeng i-deny. Kapag i-deny mo yan, ibig lang sabihin na talagang malayo ang iyong pag-aaral sa salita ng Diyos. So, kailan po tinawag ang Great Gulfex or bottomless pit na outer darkness? Noong Genesis chapter 6 verse 2 to 5. Nung kinulong na ng Panginoon ang mga angels. Okay? The Great Gulfex or bottomless pit became outer darkness since the time the Lord imprisoned the rebellious angels during the time of Noah's flood. Matagal na pala yan, mga kapatid. Yung friend without wedding garment,
may access sa throne room, nakapasok sa marriage supper of the Lamb, pero hindi ho nakadaan sa rapture. Ibig sabihin, hindi siya nakaranas ng tinatawag na glorified body. Kasi ang damit po na isusuot doon yung white robe, the righteousness of the saints, the robe of righteousness. Siya wala po siya nun. Pero may access siya, mga kapatid, nakapasok siya. Sino yung may access? Kaya kung sasabihin mo, hindi yan si Satanas. Sige. Ito yon, i-reconcile mo. Kung hindi yan si Satanas, bakit siya nakapasok sa marriage supper of the Lamb? Yung marriage supper of the Lamb, parable yan, pastor. Hindi mo yan dapat i-apply. Ang parable, kapatid, ay earthly story with heavenly meaning. Kaya hindi po katanggap-tanggap na yung parable na earthly story, bibigyan mo ng earthly meaning. Heavenly meaning po. And ang parable, mga kapatid, ay doctrine ng Panginoong Hesus ayon sa Mark chapter 4 verse 2. So kailangan mo yan aralin. This is the great goal fix ng Luke 16:26. Yung lugar po na yan. Sabi ni Abraham, and beside all this between us and you, there is a great goal fix. Yan po ang bottomless pit. So that they would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Walang makakalipat. Yung nasa hell, hindi pwedeng lumipat sa Abraham's bosom. Yung nasa Abraham's bosom, hindi pwedeng lumipat sa hell dahil merong great goal fix na bottomless pit. Welcome po, Patrick ni Minyo. Okay, mahalaga po natitingnan nyo yung mga verse na ito, mga kapatid. Kasi hindi po ito nakita at nagawa na pag-aaral overnight. Matagal po ang pag-aaral dito sa mga lessons po na ito. Revelation chapter 9 verse 1 to 11, these fallen angels became beast that is bound in the bottomless pit that will be released during the second 3.5 years of the Great Tribulation period. Okay? After the live, mga kapatid, i-upload po natin ang ating outline of the lesson sa ating Facebook account. So, abangan nyo po yung pagkasunod-sunod ng mga verses ay nandoon. So, i-download nyo po yon, tapos babasahin nyo, aaralin nyo po ulit. Compare scripture from scriptures. Revelation chapter 20 verse 1 to 7, ito rin po ang magiging kulungan ni Satanas. Okay? During the Battle of Armageddon, bago po pumasok ang Millennial Kingdom. Tingnan po ninyo ang Revelation chapter 20. Nung unang itinapon po rito si friend without wedding garment, ang kanyang purpose, ipalalabasin niya yung mga nakakulong. Bakit? Siya yung king of the bottomless pit, the angel of the bottomless pit. So, kaya maraming mga rich po yan ng katotohanan. So, bago po kasi kayo maging, tawag rito, critic, kukunin nyo po muna yung pinaka-explanation. Wag ho ninyong gawin na hahanap lang kayo ng mali, tapos hindi nyo papakinggan yung pinaka-counsel kung bakit ganyan ang paniniwala at pagpapaliwanag po natin. Kung maghahanap lang kayo ng mali, talaga marami kayong mahahanap kasi hindi nyo naman makukuha yung pinaka-ibig sabihin ng truth. Kaya, ang gagawin nyo, puputol-putulin nyo yung tapos maghanap kayo ng ipupuna. Wala naman po kayong mapapalang maganda doon. Okay? Kaya, I advise you to engage nyo muna yung sarili nyo. Kunin nyo muna yung pinaka-ibig sabihin para alam po ninyo kung saan kayo magre-refute. Welcome po, Ma'am Neta Fi Abbas. Sabi po na Revelation 20 verse 1, and I saw an angel came down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand. So marami po kayong lalabas na mga question sa inyong mga utak. Kaya mahalaga na makukuha po ninyo ang sagot fresh po sa nagtuturo. Okay? Kasi doon mayroon ding yung star fall from heaven, hawak niya yung susi.
Dito po, mayroon namang angel na hawak niya yung susi. So, nandun po yan sa lesson natin na descriptive lesson, the tools of the Bible. Mayroon pong dalawang may hawak ng susi ng bottomless pit in connection sa eschatology. Yung yung star fall from heaven, hawak niya yung key of the bottomless pit. Ito naman, angel from heaven. So, dapat alam natin yung kaibahan, yung account, kung saan yun nangyari, kailan yun mangyayari sa eschatology. Mahalaga po yun para hindi halo-halo ang pag-i-interpret natin. And he laid hold on that dragon, the old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years. Doon sa una po, si Satan nakapasok sa marriage supper, kinuha niya pala yung susi. Pagkakuha niya yung susi, anong gamit ng susi na yon? Susi yon para sa mga nakakadenang fallen angels. Palalabasin niya on the second part of the Great Tribulation period kasi nakaprepared na yun for the great day, for the Great Tribulation period. Now, dito naman po, si Satan na mismo ang ikinulong dahil papasok na po ito ng 1,000 years. And he laid hold on the dragon, the old serpent, the devil, and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, sinarado, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loose a little season. Mahalaga po na alam natin yung kaibahan ng mga talatang ito, mga kapatid. So ito po ay papunta na sa millennial kingdom, Battle of Armageddon na po ito. Okay, pinalabas po dyan si Satan after 1,000 years. Pero bago po nagsimula ang 1,000 years, ikinulong po siya. May silyo, sinaraduhan ng bottomless pit, tapos siya po ay nakakadena at hindi siya makakalabas hanggat hindi natatapos ang 1,000 years millennial kingdom. Okay? At palalabasin po siya, ayon sa verse number 7, after the 1,000 years, verse 3, palalabasin siya. Dahil siya po ang maglilid sa Gog and Magog war. Okay, the last and final war of Satan. Welcome po, Ma'am Pantonial Roslyn. Mahalaga po na nakukuha nyo po muna yung pinakakaturuan. Doon po sa mga nagsasabi na akala nila yung outer darkness, doon sa eternity, mali po ang mindset na yun. Ang outer darkness po ay kasabay ng millennial kingdom. Matatapos po itong outer darkness na nasa baba, yung tatlo, pagka Great White Throne Judgment na. Pakikinggan nyo po ng maigi ang pag-aaral na ito dahil ito po ang magre-reconcile sa eternal security, sa accountability, sa rewards, and losing of rewards. At yung dating tinatawanan lang na kung saan pupunta yung mga unprofitable servant, pupunta raw sa millennial kingdom, tapos magja-janitor. Lagi ko po naririnig yan. Wala pong talata yan. Ang talata po ay kapag ikaw ay idininay ng buhay mo ang Panginoong Hesus at hindi ka nagsuffer for Christ's sake, you will be denied also in the millennial kingdom. 2 Timothy chapter 2 verse 12. You will suffer loss, but saved by fire. You will be cast away. Yan yung mga talata, mga kapatid. Kung hindi ka naniniwala at ayaw mo tanggapin yung outer darkness for the unprofitable servant, hindi mo may-reconcile yan, mga talatang yan. Maghahanap ka lang ng maraming dahilan at maraming reason para layuan yung topic na yan. Okay? So, mahalaga po ito.